Breaking news mga kababayan, Donald Trump may inihanda daw na patibong para kay Khamenei. Takot, kalituhan at matinding pangamba, iyan ang umiiral na kalagayan ngayon sa West Asia. Halos tapos na ang kaguluhan sa Iran at ngayon ay nakatuon na ang lahat ng mga mata kay Pangulong Donald Trump. Ang million-dollar question, aatake ba siya sa Iran ngayong may pagkakataon na? Ayon sa official statement ng White House, ang red line daw para ituloy ang pag-atake ay kung ipagpapatuloy ng rehimen sa Iran ang pagpatay sa mga nagpoprotesta. At batay sa pinakahuling report na natanggap ng Pangulo, itinigil na daw ng Iran ang mga patayan. At bukod pa rito, nasa humigit kumulang 800 schedule ng bitay na inaasahang isasagawa sana kahapon, araw ng Biyernes, ang hindi na din daw itutuloy. Sinabihan kami na huminto na ang pagpatay sa Iran. Huminto na at patuloy pang humihinto. At wala ng plano para sa pagbitay. Wala nang isasagawang bitay o mga pagbitay. Yan ang nalaman ko mula sa isang maaasahang source at aalamin pa namin ang buong detalye. Sigurado ako na kapag may ganon, lahat tayo magagalit ng husto. Kahit kayo, magagalit talaga kami. Pero ang sabi sa akin ay tumigil na ang pagpatay at itinigil na ang mga pagbitay. Wala nang gagawing bitay gaya ng pinag-uusapan ng mga tao nitong nagdaang mga araw. Ngayong araw sana yung bitay pero hindi na ito mangyayari. Ang masasabi ko lang tungkol sa Iran ay malinaw na pinapaabot ng Pangulo at ng kanyang team sa Iranian regime na kung magpapatuloy ang pagpatay, magkakaroon ng matinding konsekwensya. Ngayon ay batid na rin ng Pangulo na humigit kumulang 800 bitay na naka-schedule at inaasahang gagawin sana kahapon ang itinigil na. Kaya't mahigpit na binabantayan ng Pangulo at ng kanyang team ang sitwasyon at lahat ng opsyon ay nananatili pa rin namang bukas para sa kanya. May mga nagsasabi na napanood daw kasi ni Pangulong Trump ang mga pagbitay na ginagawa ng Iran noong araw, kung saan sa harap mismo ng publiko ay binibitay ang mga preso gamit ang crane. At nang mapanood ito ay muntik na daw magbaba ng order ang Pangulo na lusubin ang Iran. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nilulusob ng US ang Iran. Ayon sa mga eksperto, mayroong 4 na dahilan kung bakit. Una, nagpasya na kasi ang Iran na sundin ang Pangulo, itigil ang pagpatay sa mga tao. Pangalawa, kulang daw ang puwersa ng Estados Unidos dahil wala pang aircraft carrier na available sa lugar. Pangatlo, mismong ang mga tagapayo daw ni Trump ay hindi kumbinsido na gumawa ng military action. Naniniwala sila na posibleng hindi mapabagsak ng military action ang rehimen at sa halip ay magpasiklab lang ito ng isang regional war. Sa katunayan, ayon kay US Special Envoy Steve Witkoff, mas umaasa siya sa isang diplomatikong solusyon. Well, I hope there's a diplomatic resolution. I really do. Pang-apat, pinayuhan daw umano si Trump ng kanyang mga kaalyado sa Middle East na maghinay-hinay. Ang Saudi, Qatar, Oman, Turkey, maging ang Israel, lahat umano ay nagsabi kay Trump na huwag munang umatake. Bakit? Naniniwala kasi ang Israel na hindi pa ganoon kahina ang rehimen para mapatumba ito, habang ang ibang mga bansang Arabo ay kinakabahan na baka kumalat ang gulo sa buong rehiyon. Ayon sa report, kinumbinsi daw ng Saudi Arabia, Qatar, Oman at Egypt si Pangulong Trump para huwag ituloy ang plano. However, the escalation appears to have been stopped, at least for now, after intense regional diplomacy. While 4 Arab states reportedly took the lead, Saudi Arabia, Qatar, Oman and Egypt. For more than 48 hours they worked the phones. They spoke to Washington and Tehran, and they delivered a serious message. An American attack on Iran would not stay contained. It would spill across borders, disrupt economies, threaten energy routes, and ultimately hurt the United States itself. Bukod dyan ay may mga reports din na nagsasabing tinawagan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Trump at humihiling ito na huwag munang ituloy ang paglusob. Pero mariing itinanggi ng Pangulo na nakumbinsi daw siya ng mga Arab countries
kung bakit hindi pa niya inaatake ang Iran. Can Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Bukod dito, tila maraming kilay din ang tumaas ng literal na pasalamatan ng Pangulo ang Iran dahil sa paghinto ng mga bitay. Ayon sa pinakabagong post ng Pangulo, Lubos kong iginagalang ang desisyon ng pamunuan ng Iran na kanselahin ang lahat ng nakatakdang pagbitay na sana'y isasagawa kahapon. Mahigit 800 ang bilang. Maraming salamat sa inyo. ayon naman sa report ng pahayagang Times of Israel, na ibaba na din ang security level warning sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Kung matatandaan kasi, nag-evacuate ang mga American personnel sa nasabing airbase dahil sa paglala ng tensyon. Pero ngayon, ayon sa mga sources, unti-unti na daw ibinabalik sa normal ang operasyon sa base. Pero sa kabila ng mga de-escalation, inaasahang darating sa Middle East ang USS Abraham Lincoln, isang carrier strike group na kukumpleto sa firepower ng Estados Unidos kung sakaling piliin na nitong lumusob sa Iran. Pero may ilang mga nagsasabi na posibleng gamitin lang ito ni Trump para takutin at i-pressure lang ang rehimen. Sabi naman ng iba, suporta ito para lalong patatagin ang military option ng Pangulo. Kibit-balikat naman ang White House at sinabing si Pangulong Trump lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na plano para sa Iran. Tanging si Pangulong Trump lamang ang nakakaalam ng kanyang plano at iilang tagapayo lang ang may alam ng kanyang iniisip. Patuloy niyang binabantayan ng mabuti ang sitwasyon sa Iran. Gayunman, mayroong mga nagsasabi na lahat ng ito ay taktika lang ng Pangulo. Kunwari ay pinipigilan siya ng kanyang mga kaalyado at kunwari ay natutuwa siya sa paghinto ng mga bitay sa Iran. Pero ang totoo ay ginagawa lang daw niya ito para pakalmahin ang Iran. Mula kasi nang magbanta si Trump ng matinding pag-atake, naging high alert na ang Iran, handa sa anumang paglusob. Pero kung pagmumukhain ng Amerika na siya ay umatras na sa kanyang plano, posibleng kumalma na din ang Iran. At kapag nangyari ito, magiging vulnerable na ang Iran sa pag-atake. Sa ganitong estratehiya daw kilala ang Pangulo ng Amerika. Kung matatandaan noong nakaraang Hulyo ng taong 2025 nang maganap ang giyera ng Israel at Iran, may ganito ding mga pangyayari. Sabi ni Trump, magpapasya siya kung aatake sa Iran pagkatapos ng 2 linggo. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." Nagsasabi din noon ang kanyang mga kaalyado na tutol sila sa pag-atake sa Iran. Pero wala pang 1 linggo, biglang binomba ng US ang Iran. Bagaman sinasabi ng Pangulo na tumigil na ang mga patayan sa Iran, ganon din ang pagbitay, patuloy pa rin ang pagliliti sa mga akusado. May mga nagsasabi na nagsisisi sila dahil sumama sila sa protesta. Umakyat kami sa balcony at inumpisahan naming mambato sa baba. Sabi mo may mga tao sa kalye. Ibig mo sabihin binabato mo yung mga taong yon? May mga dumadaan na pulis. Gaano karami yung mga pulis na dumadaan? At paano mo nalaman na mga pulis sila? Mga pulis sila. Naka-uniforme ba sila? Nakasuot sila ng uniforme ng mga security forces. Hindi ko alam kung anong nangyayari kung bakit gumawa ako ng ganong klaseng katangahan. Kahit alam ko naman na gusto lang nilang paghiwa-hiwalayin ang ating bansang Iran. Sa palagi ko, hindi ko alam. Parang noong Palestine War. Ibig mong sabihin simula nang gawin ng mga Zionista ang gusto nila sa Gaza, yun din ang panahon na nagsimula ka. Mahusay po siyang magsalita ng iba't ibang lingwahe sa mundo. Hindi ako mahusay dyan. Mahusay siyang mag-Italian, Dutch, German, French. Kunti lang ang alam ko sa mga yan. Sumali ako sa lahat ng mga channels ng Israel. Anong dahilan? Ang Israel ang nagsimula ng gera sa Gaza at nagpadala ka ng mga mensahe sa kanila? Para saan? Basta, nakagawa po ako ng bagay na maging ako ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko.
Nagpasa ako ng mga mensahe sa kanila. Kanino ka nagpasa? Hindi ko kayang banggitin ang pangalan niya. Sa pinakamasamang tao sa Israel. Nagpapadala po siya ng mensahe kay Netanyahu. Ang tanong ngayon, ano kaya ang gagawin ng Iran sa mga ganitong kaso? Hindi ba nila ito hahatulan ng death penalty ayon sa sinasabi ng kanilang batas? May mga taong gustong samantalahin ang sitwasyong ito para guluhin ang seguridad at katahimikan ng mga tao at sirain ang seguridad ng bansa. Nagsisimula sila ng kaguluhan. Sa ganitong sitwasyon, malinaw, natural at makatarungan sa batas, sa relihiyon at sa hustisya na hindi pwedeng manahimik na lang sa harap ng mga nanggugulo. Hindi na pwedeng makipagkompromiso sa mga pasimuno ng gulo. Sinasabi ko mismo dito na kung noon ay may ilang mga tao tayong pinagbigyan, sa pagkakataong ito ay wala nang palalampasin pa at may mga dahilan kung bakit. Una, hayagang inamin ng mga mapang-agaw, kriminal at maruming rehimeng Zionista kasama ng kriminal na Amerika at ng walang isip at mangmang na pangulo nito na sinusuportahan nila ang mga nanggugulo. Ibig sabihin, kumikilos dito ang kamay ng ating mga kaaway. Walang duda yan. Wala nang pwedeng magsabi na naloko sila o nadaya lang. Ibig sabihin, wala nang konsiderasyon. Ang mga taong lumabas sa lansangan para maghasik ng gulo, natural lang na harapin sila ng mga pulis. At gaya ng sinabi ko, kapag nahuli sila at mayroon silang anumang papel sa kaguluhan, kung tumulong sila, nagbigay sila ng mga pasilidad o ng mga kagamitan, dapat silang usigin at huwag pagbigyan. Wala nang puwang para sa palugit o awa. Hindi tayo nagkulang sa babala at paalala. Sa tulong ng mga intelligence at security force, dapat matukoy ang mga utak at mga taong nasa likod nito. Posibleng may mga nag-uudyok dito na hindi man lang lumabas sa lansangan, pero sinusuportahan nila, inuudyokan nila, at itinutulak ang mga kabataan na lumabas sa mga kalsada. At sila din ang posibleng nagbibigay ng mga gamit at kasangkapan. Dapat matukoy sila at dapat patawan ng nararapat na parusa ayon sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Bukod dito ay meron pang isang klero na appointee din ni Khamenei ang nananawagan na dapat umanong bitayin ang mga nagprotesta. Dahil dito, may dalawang bagay na dapat abangan ayon sa mga analyst. Una, kung bibitayin ba ng Iran ang mga nagprotesta ayon sa kanilang batas. At pangalawa ay kung itutuloy ba ni Pangulong Trump ang kanyang plano. Ang pangalawa ay nakadepende sa una. Pero para sa exiled Crown Prince ng Iran na si Reza Pahlavi, malakas ang kumpiyansa niyang kikilos ang Estados Unidos para tulungan ang mga Iranians na makalaya sa rehimen. Hindi na kasi sila naniniwala na magiging mabuti o magbabago pa ang rehimen, kaya't dapat na umano itong palitan. Sinasabi na sa inyo ng mga tao sa Iran na hindi na magbabago pa ang Islamic Republic at hinihingi nila sa inyo na huwag nyo nang ituring na lehitimong gobyerno ang Islamic Republic. Sa ngayon, ang bilang ng mga pinatay ay mas marami pa kaysa sa sinasabi ko sa inyo. Uulit-ulitin ko, hindi na mababago pa ang rehimeng ito. Lilinawin ko ng husto, ang ugali ng Islamic Republic ay katulad ng sa ISIS at dapat tratuhing gaya ng ISIS ang Islamic Republic. Sa ganitong paraan nyo lang maliligtas ang buhay ng mga tao. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano talaga ang tunay na sitwasyon sa Iran dahil down pa rin ang internet connection doon. May mga videong lumalabas na nagsasabing normal na daw ang buhay at balik na ang mga tao sa kanilang mga dating ginagawa. Galing yan sa mga state media ng Iran at sa media ng China at Russia. Pero may mga video din na nagsasabing patuloy pa rin ang protesta. Sa makatwid ay hindi pa malinaw kung ano ang tunay na nangyayari doon. Pero isang bagay ang nakakatiyak ang marami. Patuloy at puspusan ngayon ang mga alagad ng bata sa Iran sa paghunting sa mga sinasabing promotor ng kaguluhan. Magdidiwang sana ang Iran ng ika-47 anibersaryo ng pagkakatatag ng Islamic Republic sa susunod na buwan, pero imbis na excitement, tila nangangamba pa rin ang rehimen sa posibleng pag-atake ng Estados Unidos. Lalo pa ngayon na nasa gitna ng paglalayag
ang strike group ng US galing sa South China Sea papuntang Middle East. Inaasahang darating ito sa destinasyon sa susunod na linggo. At habang hinihintay ito, ayon sa mga eksperto, hindi katakataka kung bakit puro diplomasya ang nangyayari. Pero ang totoo, hindi pa nare-resolba ang problema. Hindi pa rin nasusolusyonan ang hinaing ng mga tao kung bakit sila nagprotesta. At higit pa rito, hindi na lang solusyon sa ekonomiya ang kanilang hinihingi, kundi ang mismong pagpapalit na ng kanilang pamahalaan. Maraming eksperto ang naniniwala na hindi na maaayos pa ang relasyon ng rehimen at ng mga mamamayan sa Iran. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.